Kamustahin natin ang mag-anak sa nangyaring trahedyang ito mula kay Mobile Journal, Yeda Pascual. Yeda, sabi mo sa iyong storya na galing sila sa party, no? Tama. Nung pauwi sila sakay ng motor, hindi ba nakainom yung nagmamaneho? Ayun na nga, Pops Ray, tinanong natin yan. Pero ito, Pops Ray, konting background lang muna sa storya natin. Around 11 a.m. sila pumunta doon, umakit sa bundok kasi doon daw mangyayari yung kasiyahan. Okay. Kasi yung bayaw nito ni Sir Dennis ay kauuwi lang galing abroad. Kaya sinama niya yung mga bata, siguro syempre para Ayaw niya maiwan, hindi niya, siguro. hindi niya maiwan. At mga pagkatapos daw ng kainan, ay nagkaroon nga ng konting inuman. Pero nung tinanong natin, sabi naman ng kanyang asawa, ng kanyang misis, si Mama Marilyn, ay hindi naman daw nagpakalasing yung kanyang mister. Nakainom lang ng konti. Pero ang talagang cause of nung insidente daw, ay dahil nawalan nga ng brake yung motor at yun nga yung bata, yung anak, ay sumigaw na pang may jeep. Tapos, that time, nakatingin daw yung tatay sa likod ng motor, kaya hindi nakita yung jeep nga na nakaparada, at nawalan nga ng preno yung motor, kaya, ayun, dumiretso na. Kasi kahit kaunti lamang ang nainom mo, babagal ang iyong reflexes. Yung reaction, halimbawa, nagulat ka, paano ka magre-react kung medyo nakainom ka, ano? Bakit daw ba kasi kailangang isakay lahat? Yun ang tanong, ano? Dun sa lahat ng bata sa motor. Pare-parehas ba sila ng tirahan or wala na bang ibang masasakyan dahil malayo nga yung lugar, ano? Wala bang ibang kasamang matanda para maglakad na lamang o mag-commute na lamang yung iba? Actually, ayun nga yung una nating tinanong doon sa nag-post, yung kaanak din nila, yung tsahe ng mga bata, sila Mama Maribel. Ang sabi niya naman ay hindi niya alam. Hindi niya din alam kung bakit ganun yung nangyari, kung bakit nga nagsama-sama yung mga bata. Pero nung tinanong naman natin si Ma'am Marilyn, yung misis ni Sir Dennis, ang sabi niya, ma'am, kasi kakasya naman po sa motor, dahil maliliit naman po yung mga bata, kayang-kaya naman po doon sa motor. Kaya siguro, hindi na rin naisip na mag-commute para syempre, bawas din sa bayad dahil nga si Sir Dennis lang yung naghahanap buhay sa pamilya. At saka yung dadaanan niya siguro walang maninita, no? Yes, so bundok daw talaga, Paps. Taas. Yung batang kailangan ng operasyon, gaano kagrabe, Yeda, yung mga naging sugat sa kanya, may chance naman siyang gumaling nang walang long-term effect yung naging aksidente. Paps, yung bata, 11 years old, talagang matindi dahil malakas nga yung pagkakabangga nila doon sa jeep. Kaya yung bata na yon, yung 11 years old na yon, ay tumilapon siya. Talagang malakas yung impact. Pagkatapos ang naging problema daw, napuruhan yung leeg ng bata. Kaya hanggang ngayon nasa ICU dahil yung ugat sa leeg ay naipit at nagkaroon nga daw ng dislocate yung buto doon sa leeg. Pero ayun naman, kakayanin naman daw ng operasyon. Yung nga lang, kinakailangan nila syempre ng pera malaking para talaga. masimulan na yan. Yeda, kamusta ngayon yung nagmamaneho ng motor? Pops, doon, nasa ospital pa rin si Sir Dennis at ang sabi niya nga, nakausap na siya ng kanyang asawa kahapon. Ang sabi niya ay okay lang sa kanya kahit hindi niya maabutan na mailibing yung kanyang anak kasi talagang hindi pa kakayanin sa sitwasyon nga niya na talagang bali yung kanyang binti at talagang malaki yung sugat sa kanyang paa. At yun nga, Pops, nakalamay pa sa ngayon yung kanilang si Cherry. Kamusta na rin, Yeda, yung kondisyon ng dalawang batang nakalabas na ba ng ospital? Pops, kahapon nakalabas yung isang apo, yung pamangkin, at okay naman na nakakausap naman na yung mga bata, pero syempre, andun pa rin yung mga bandage sa katawan at kinakailangan pa rin ng mga follow-up check-up. Yan. Alam natin na, Yeda, na magkakaanak sila, ano? Pero wala bang panagutin, lalo't may napuruhang anak, paman din yung driver? Pops, ang sabi naman ni Ma'am Marilyn, yung jeep kasi that time nakaparada nga, wala namang pasahero, wala naman yung driver. So at saka kompleto naman ang dokumento. At yung tinanong naman natin yung sa mister niya, ang sabi niya naman yung mister niya kasi walang lisensya at expired na rin yung rehistro ng motor. Pero ang sabi niya naman sa akin, ma'am, may sinisisi niyo po ba yung inyong mister? Kahit paano may galit. Ma'am, wala po akong sinisisi kasi aksidente naman po talaga yung nangyari. Naku, yun lang. Maraming salamat, Mobile Journal, Yeda Pascual.